Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang Pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives, o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalat ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako napag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one to the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak ng ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundupan nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman sa hindi nang inaarihan kay Erap o kay Pangulong GMA.
Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano, ilipad ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis siya ng bansa, which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ipinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, no? Were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then. Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman ganun na porkit magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, ha? Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here. So I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Di ba? In 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, nung nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin ko ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya noong Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City. In Quezon City. Kami po yung nanguna doon. Inayos po namin yun. Pati motorcade, ano? Nangyari to actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede ako tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ko. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nakita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento si Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo.
nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahama. Ngayon, nung lumabas na yun, nagsalita na ako, nagsalita at isaldi ko. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kung JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita, tahimik lang ako, like many other Filipinos. Tayong lahat, tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is? Right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya ngayong 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to Ang- testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari lang, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam niyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Eh nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako, Sayang yung pera. I will join you there in fairness to you. That the executive officials, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon. Pero apparently, mga sinisentuhan mga legislators lang, and then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman. Kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi ini-investigate itong mga Traigib na to tsaka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin
at Yusek Raigib Ulaybar. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi ng korupsyon, palabasin nila itong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, you know? And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, ano? Dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo dun sa 18 Marines, no? Ay, kung pwede dagdag lang, Please. naalala mo yung sinabi ng mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinio, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, ano? Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Eh, huhulihin natin talaga yan at kukulong yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think, with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. Eh, it's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, ano pa lang, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligot para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay. din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligot and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung napag-uusap yun. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman, at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na deliveran ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya, may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, Kong JV, pagka nakakwentuhan mo,
Simple ang kwentuhan eh. Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Nabigyan daw eh. Nabigyan. Opo, nandun kami kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. So, Oo. Nung una, when you isa say lang unit, eh. parang apartment lang eh. Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. malalaki. Okay. Hindi sa bahay. So, doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses na nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa iyo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalong umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa ano, Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on? Para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas. That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so. No? Pagkatapos, lalabas si General Esperon, another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levi Baligot cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levi Baligot is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Pong Mike? Alam niyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa Sona. Sa Sona, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon, ang iimbestigahan. Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako nung sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo, si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, Hindi sila whistleblower actually kong Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, ito yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ganun ba? Oo nga Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa
mas malalim na pagtingin sa korupsyon. Eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. O paano na ba But to? can you address the question of the timing? Okay, the timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na post sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major Okay. sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo doon sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng PESCON. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the job military's role. and the mandate, yes. Yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na ngayon sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na eh. Sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado pa kayo ng akusado? Di ba dapat, pagdating natin korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganun. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kung JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May aeroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it Oo. cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate. Not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, si Chantal.
O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry, ICC. Not the ICI or Yes, ABM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang na to at tutuhan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JV minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Ano normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalakban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naiintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Betanwa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made the fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Wala, ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya noong una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. Nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Oo. Ngayon ako, wala akong tinatago. Open. O, ito yung sinabi ng mga sundalo. Tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan lang ng litrato yung sasakyan ko. Oh, sabi nila. Yung van daw Yung yung van. mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Oo. Oh, ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Ay, hindi, iba kayo nang Baka iniisip niya. Oh. Pwede ngayon, siya magkakakaso.